Ganon. Sitio maliliit na bato. Maliliit. Yan yung sinasabi, maliliit. Opo. Sa kabila. Sa kabila po. Hmm. Ano na po yan? Sementado na kalsada papasok doon sa kanila. Yun yung pinost minsan ni Kapitana na sinisemento. Opo, yan yun. Buo na ngayon. Galing ano. Pasok na sa maliliit na bato yung kalsada, pati sa sakyan. Dati po, naglalakad kami dyan, magmula dito sa 9. Naranasan ko yan. Mga 2007, 2008. Naglalakad kami ng malayo. Bago na yung marating to dito. Dito po kayo. Diyan kami dumadaan. Diyan. Pakalayo. Pero mo, kinakaya ko yun noon. Tapos ito lang, kapiraso, nahihingal na ako. Ay, syempre, iba noon, iba ngayon. Opo. Yun nyo guys, ang rich ng ng Laguna talaga, no? Ng mga punong kahoy, ganyan, no? Kaya lang yun nga, sana palitan talaga ng tanim. Pagka may pinuputol, magtanim. Ayun Yan. po, kaingin yun, no? Mga kargang kahoy, uling. Pagkain, bigas, ganyan. Pero ngayon, bihira ka na makita ng kabayo kasi may kalsada na eh. Opo. Bihira na talaga yung iba nga pong may kabayo ngayon, binibenta. Binibenta na. Meron nga po dyan, no? Saan mo gagamitin kasi naman yung kabayo rito kung may kalsada na Yun ang tanong. Sa mga bulubundukin, pwede yan. Opo, tulad ng gisgis, wala pa kalsada. Yan, pwede. Pero pag sa ganito na, konting lakarin lang, hindi ka na magkano ng kabayo. Ayos na yan. Itong na to kuya, sa baba nito, diretso pa ito, di ba? Opo, andyan po yung boundary sa baba. Dyan sa baba. Yan, hindi ko pa naikot yan. Kasi nung umikot kami kasama si Bobby, tsaka ito, hanggang dyan lang kami. Makit na kami rito pag ganito. Andun yung mahogany eh. Hindi namin naikot yan dyan. Ganun eh. Yan, di ba, maiikot din natin yan sa mga susunod. May ikot po yan pag susunod. Malamang namang sa March, medyo na yan, clear na yan dyan. Nakikita na natin yung mga Saka ito. yan. Ito, hanggang dyan pa yan sa baba guys, dyan. Guys. Papa pala. Si Papa alam naman niya yung boundary. Pagkatapos po niyan, yung gilid na yun ng boundary, susunod ko na. Yung doon ano. Opo. Marami rin malalaking puno rin yan sa loob, no? Itong kabilang pisngi, hindi ko tatanggalan ng kahoy yan kasi water shield yan eh. Lilinisin ko lang. Ihuli mo na lang yun. Opo, pahuli. Kasi ano naman na yan eh. Doon na yun, pababa sa kabila naman yun. Opo. Ginala ko na po yan nung... Nakapasok ka na sa loob. Opo, nung... Webes. Sa loob, nakapasok ka na. Nanguha akong gatong doon sa loob. Nakita mo yung laking puno doon ng... Ni maasim? Kamyas? Opo. Kita mo na ano? Namumulaklak. Oo nga, kailan ba kayo pumunta doon? Marami bunga ba? Nang bumalik kami, wala na. Nahuhulog lang pala siya, no? Nahulog lang po yun. Doon nanunungkit si dati, si Kuya Henry ng mga kamyas, basket-basket mga nakukuha niya. Binibenta. Oo. Ganun. So, dito nga, guys, ay pinapaliwanag niya itong puno na to ay hindi daw dapat tanggalin dahil pagka nagdahon naman daw yan is marami naman daw maganda siyang shade. Tapos may purpose din yung kahoy na yan. Sabi niya ay kailangan lang linisan lang yung paligid. Tapos meron pa siyang tinuturo somewhere na merong pang ganitong puno doon sa may ibang parte naman. Kaya talagang linis lang muna para makita lahat ng mga dapat i-maintain at saka yung mga dapat putulin. So dito nga meron siyang minumuestra na puno na sabi niya, ma'am, ito alagaan din natin ito kasi magandang klase ito ng puno na katagalan, sabi niya lalaki pa yan at saka maganda humahalimuyak yung amoy niya lalo na kung mahangin, ganyan. Kasi natatakpan lang na, kumbaga madawag yung ilalim. Kita nyo naman, no? Yung mga damo-damo, ganyan. Sabi ko, sige. Pinaamoy niya nga sa akin. Sabi ko nga, no? Sabi ko, mabango siya. Sabi ko, ganun. Yung dahon daw, pwede rin daw yung panluto. Ganyan. So, ayan lang. So, explore namin yung mga kung anong meron sa paligid. Ganyan. So, itong part na to ay daanan nito. So, nalilinis naman nila. Pero itong mga dawag-dawag na to, ay ihuli na lang daw niya. Dahil nga, kailangan ko pang bumili ng barbed wire para ayusin nila yung pinakalindurusan namin dahil pag nag-umpisa na sila maglinis para alam nila kung saan yung kanilang babaybayin. Although meron ng dating barbed wire pero gusto nila malagyan ng bago. So minsan talaga kailangan itong mga tauhan natin sa farm, yung mga nangangalaga na yan, din natin sila na pagkatiwalaan din natin dahil minsan mas marami rin talaga silang alam tungkol sa mga puno, tungkol sa mga halaman, tungkol sa mga ano ang dapat alisin at saka i-maintain ganyan dahil syempre dito na sila nagkaedad, di ba?
So, alam na alam nila yan. So, yan, sabi niya, maraming dahon yan, ma'am. Sabi ko, pagka ang isang puno ay maraming dahon, kako, maganda yan, kako, panglilim. Sabi niya, opo, kasi maganda ito dito dahil pagdating ng araw, kung gusto nyong tayuan dito ng mga, yung parang pahingahan lang, ayan, maganda merong ano. Kasi pag maulan dito ay matindi rin naman talaga. Pero sabi nga niya, ayusin na lang yung ano, yun nga, ayusin yung pinaka bakod dahil ito ay medyo tumatagilid na siya. Pero ang pinakapuno niya ay nasa loob naman ng bakod. So sabi niya, ito ay puno niyo pa rin dahil nasa loob ng inyong bakod. Medyo tumagilid lang siya. Parang medyo maano na siya. Alam niyo yung kahileran niyan guys, marami pa yung kahileran niyan. Pero yun nga, nung kami ay wala nga dito, ay yun na lang naabutan namin yung mga puno, 'di ba? So wala, hindi mo naman maano na yun, hindi mo na matrace kung nasan yung mga nagsipag putol ng mga punong kahoy diyan. Alam niyo naman, 'di ba? Minsan talaga yung iba, kaya nga 'di ba, meron tayong batas ngayon na bawal kang basta-basta magputol ng kahoy. Kaya nga nagpatao na ako dahil iba pa rin yung napapangalagaan nyo yung kung ano yung dapat ninyong maalagaan dahil kung wala nga sila nakikitang tagabantay, wala sila nakikitang tao diyan, ay malamang putol na lang sila ng putol, 'di ba? So, ayan, itong daanan na ito ay madawag din ito, mabilis dumawag dito lalo na kung ulan ng ulan. So, yan inaagad niya dahil nga tag-init at para malinis niyang itong mga daanan na to at makita nga lahat ng mga puno, ganyan. So itong parte na yan sa kaliwa, yan, medyo lilinisin pa rin nila yan. Kaya naman, sinisikap din namin na talagang ma-monitor na maging maayos talaga. Kung mapapansin nyo sa mga previous videos namin dyan sa farm, itong mga to, talagang makikita nyo, malinis, madawag, malinis uli, 'di ba? So ganun talaga, mabilis umano yung ano. Pero sabi niya kung na-maintain po 'yan, wala pong magiging problema. Talagang makikita. Dati yung mga nyug na yan, hindi niyo yan makikita. Dahil sa dami ng tanim namin yan nyug noon, yung iba ay kinukuha na lang din ng iba na yung alam niyo, yung tamad patubo ng nyug, tapos bigla na lang bubunutin yung mga nyug mo diyan. So napakarami niya noon dahil nga yun nga walang bantay, 'di ba? So ilan na lang natira. Pero hanggang ngayon, nagpapatubo pa rin kami at kinakalat namin sa buong buong pwedeng pagtaniman. So dito, unti-unti, nililipat nila yung mga pinya dyan para lang dahil gusto ng pinya ngayong mainit, ganyan. So, sabi niya, pagka may mga suhi-suhi, unti-unti niya ililipat dito sa taas dahil nga may gusto ng mainit. Tapos, pinaplano ko nga rin dyan ay maglagay kami ng mga dragon fruit. Pero, hindi pa nga mag-materialize dahil meron pa kami mga priority. So, dahan-dahan lang at mangyayari din lahat ng plano na yan dahil hindi naman pwedeng madalian. Hindi rin pwede na kung anong gusto natin, ayun na yun. Kailangan nakaplano talaga lahat yan. Kita mo na, dito, dati, tayo ka dito, hindi mo kita yung dyan, bundok. Ngayon, kita mo na siya. Yun o. Pwede kami maglagay ng duyan dito. Ayan o. Upuan, pahingaan. Kahit yung kawayan lang po lang dito. Kawayan na Pasyal kayo guys. Pasyal kayo sa aming inaalagaan. Busy pa sa cellphone yung aming assistant. Buti hindi umulan. Hindi na po yan. Yung ambon kanina. Kagabi saglit lang din. Ambon lang yun na malakas na hangin. Pahamog lang po yun. Nag-uumpisa na magpapalit na ng hangin yan, habagat. Pag naghabagat, dito ang hangin. Tanaw ko nga po yan kada daan ko rin baka matanaw ko yung dahon Minsan naman po sa pagtatabas, pag ikaw hindi marunong, mga ganito lang katataas Pag natabas mo minsan nangangamoy siya. Malinasaw na agad. Maano ka agad yung amoy niya.
Yung malalim. Dito lang naman pala. Doon maganda pa oh. So, ito nga, ayan, makikita mo na sa baba. Kung nandito ko sa taas, makikita mo na yung nasa ibaba. Dati talaga hindi namin makita yan. Hanggang doon, sa bukana kung saan kami pumapasok. Ayan, o, tingnan mo. Matatanaw mo na yung nasa ilalim. Dati talaga, ang lagi lang namin natatanaw, yung sa may bundok doon. O, ito nga, ano nga niya. Kagaya din ito ng puno doon sa bukana na sabi niya ay dapat i-maintain lang natin dahil nga, kahit maliit pa siya ngayon, pero maganda siyang lilim talaga. At saka, ano, yun nga, nangangamoy daw yung dahon. At pwede rin yan panghalo sa, ano nga yan parang laurel. Panghalo sa luto, ganyan. Sabi ko, okay, very good. Hindi mabuti ka ako. At meron alam natin ang i-maintain natin. Kaya child, wala kaming bigas, kabuti kahoy na lang. Ayan, guys. Yan ang aming lola. Itsura man dyan. Kain siya ng, kung kain tayo. kailan nasa bundok, Kain doon tayo. gusto ng kamuti kahoy. Oh, yan. Pansit. Dala-dala pa niya yung pansit na yan. Niluto talaga niya. Oh. Yan. Anong oras lang ngayon? 4:00. So, merienda hapunan na raw niya yan. Oh, enjoy oh. Nami pang it oh. Ah. Pang second day na namin dito. So, yan. Mag-enjoy si Lola. Mauwi namin kami bukas. Ganun lang, pasyal-pasyal lang. Kapag may ano na, may kuryente na, pwede na mag-internet. Kung may signal. Oh, di ba? Chard, kaya tatang si Chard, kamot kahoy. Bakit si Chard ang tinatawag mo? Eh, nasa vlog ka. Guys, sabihin mo. Guys, With S, Lola, with S. Marami sila. Guys, sabihin mo. guys, Kaunta. tayo pancet, kamuti kahoy. Happy siya, oh. Sus. Happy. Nami, isa kain Lola, oh. Hindi ako pakialam sa vlog nyo. Yan, o, di ba? So, that's farm life ni Lola. Dito, sa farm, pagka napupunta rito, yan ang ano niya. Tulog, kakain, nanonood sa cellphone, o, ganyan. 4:00 na guys, ganyan. Pero, tingnan nyo, oh, makulimlim na doon sa labas, oh. Eh, dito na kami, sa taas na kami. Stay na kami dito sa taas. At manginginain na lang. Yan. Buti hindi masyadong putik na yun. Di mo buksan? Kaya babi siya nakakanuhuli. Ayan na pa yung ginuras cutter ko. Oo nga. Tingnan natin yung difference. Yan, grass cut na niya. Kailangan umuulan. Punta mo ko doon sa dulo. Yan. Nag-grass cut na niya. Hanggang doon sa dulo. Ito. Ayan. So dito hindi pa na sagad sa bakod. Hinayaan niya lang muna yan. Ayan. Ito. Ayan, hindi rin kami. Ayan. Ayan. Lawak na siya. Tingnan ko yung nilagay niya na ano. Temporary na ilaw din.
Dito hindi pa lang. Itakin daw itong part na ito. Itakin daw yan. Kasi hindi naman ano ng grass cut. Matigas yung mga ano. Ikot lang ako. Yun. Oh. Pati dito inano niya. Ayan. Nanggal yung mga ano dito. Dawag. Hanggang dyan sa likod. Yun. Dito. Ito. Yan. Yan. Pag ano na yung ano. Malakas yung ulan, saglit. Ano na, malakas yung ulan. Yan. Yan dito. Natayong ilaw. Saan? Ito. Saksakan. Opo. Temporary, may kakabit kayong ganun doon. Opo. Ito ba, tinanggal ko na po yung bumbilya na ayaw Milaw. bumbilya. Ayaw gumana. Sira na. Opo. May bukilya naman po ako kinatini. O, di ba? Ayos pa. Maayos pa. Ito na lang po ang Kung pwede pang tulugan. Maintain lang yung linis, ha? Opo. Tsaka ano, Ito pong mga gamit, ilalagay ko na lang sa isang lagayan. ilagay mo lang. Doon sa box na yan. Ano bang laman nun? Opo. Kung wala, saksak mo na lang doon. Pati ito. Mhm. Sa akin ito eh. Sa inyo po ba yan? Akin ito eh. Tingnan mo. Hinahanap ko ito. Matagal na eh. Dali mo ito sa farm, ha? Opo. Pag ano, paugasan ko. Ito yung hinahanap ko eh. Tingnan mo, ginamit niya. Oh. Yan mo lang. Ha? Alagaan lang itong bahay. Opo. Lilinisin ko nga po ngayon. Mamayang hapon pa naman kami dito. Oo. Na ano din naman eh, kung ano. Punta kami mga bata dito. Tsaka pwede sila magtanim dyan, oh. Opo. Makakapagtanim sila. Yun ang bili na yan, oh. Makapagtanim. Pandi sayang lupa ba? Bigyan mo doon sa dalawang bata. Opo. Thank you po. Ha? Pag ano, kahit pa paano eh, meron silang, Opo. ano,